What's up mga kalangga, mga ka-insect? Hello, good afternoon po sa ating lahat. Isang napakalamig at napakagandang hapon sa inyong lahat mga kalangga. So for today's video mga kalangga ay ayun, meron kasing nagre-request na ating mahal na subscriber. Mega love shout out to Marilo Ganaban. Yeah. She's one of our new or maybe new subscriber mga kalangga. So alam mo mga kalangga, basta subscriber natin no, kahit ano pa yan, basta hiling nila mga kalangga, itutuparin natin at sagutin natin lahat ng kanilang katanungan. So nag-request kasi siya na since bago pa lang daw siya sa ating YouTube channel, ay gusto daw niyang marinig ulit yung yung love story. Love story. Love story namin ni Insik mga kalangga. So para sa akin naman is hindi naman po yun nakakasawa, no, kasi love story ko naman yun, love story po namin yun ni Insik. As you can see, naka-lipstick po tayo ngayon kasi po pinaghahandaan ko itong video na ito mga kalangga. Kasi gusto ko din pong mapakita na ako ka ng saan ay gikilig ko ba? Char. So habang nagkikwentuhan tayo ngayon mga kalangga, gusto ko kakain po tayo nitong aking ginawang cucumber salad mga kalangga. Ito hindi siya makita siguro. Cucumber salad mga kalangga. Nakabili kasi si Insik sa kanyang mama ni Mama Agnes ng cucumber mga kalangga ng 4 na piraso. Yung 3 ginawa kong salad, pero ano na siya, kanang guwang na ba, magulang na siya ba, hindi siya hindi siya kanang bata ba. Kaya yun, ginawa ko siyang salad mga kalangga kasi masarap siya. Nilagyan ko siya ng, para sa akin to, it's my own version of salad. Naglaway mo ko kuan ka ng nilagyan ko siya ng white onion, tapos ginger, konti lang na ginger, tapos yun, tapos nilagyan ko siya ng asukal, tapos suka mga kalangga. Yun lang, napaka-simple pero masustansya mga kalangga. Ito siya Kaya kaso lang mga kalangga, yung sana nga kinuhaan ko na lang to ng buto kasi yung buto niya matigas na. Kaya yung buto niya hindi ko na lang isama sa pagkain, no, mga kalangga. Masarap siya, maasim nga lang. Ayun, nakakain kami ito mga kalangga. Ito lang yung sobra ba. Now, hindi sana siya bagay sa anong malamig na panahon mga kalangga, pero nag-crave na ako ng maasim. Kaya naisip ko ba, may pepino pala ako dito. Sige nga, masubukan nga. Insik hindi siya masyadong mahilig sa pepino. Kasi daw, baka mas masyado siyang gumwapo. Kaya yun mga kalangga, simulan na natin ang kwento. Simulan na natin ang kwento. Halina't pakinggan ninyo ako. So yan nga, to Ma'am Marilo Ganaban, ito po yun ma'am. So yan mga kalangga, way back 2013 mga kalangga, kanang nagtrabaho si Insik noon bilang security guard sa Tigbaw, Talamban. Ako naman po is bilang kasambahay. Dalawa po yung trabaho ko noon, kasambahay at the same time yaya ng bata. So dalawa din po yung amo ko noon mga kalangga. So tiniis ko po yun lahat kasi kamamatay lang po ng papa ko nung mga panahon na yun. Marami kaming utang na binayaran, kaya yun tinanggap ko yung double job na trabaho na yun mga kalangga. Kaya yun, nakikita-kita ko na siya noon bago pa lang ako. Nakikita-kita ko na siya dun sa kabila na kasi security guard siya. Naaliw ako sa kanya mga kalangga kasi maliit nga na lalaki ba, maliit na tao ba. Makinig kayo si Queen. Lagi na magkano ka naman? Lagi ko. Baka sabihin nila hindi ka nag-enjoy. So yan mga kalangga. So naaliw ako sa kanya kasi may dala siyang armas, batuta, naka-uniform siya, complete uniform siya, security guard, tapos maliit ba, para bang bata, bitaw siya na, alam mo yung bata na pinasuot lang na pampulis ba, mga ganun. Ay, yun, parang na-amaze ako sa kanya ba, tapos nakita ko sa aura niya na, ano talaga siya, kanang mabait ba,
Mabait talaga si Insik mga kalangga. Kahit unang kita mo pa lang sa kanya, masasense mo talaga na mabait siya. And wala nga bisyo, hindi na ninigarilyo, hindi ininom. Kaya yon, batang-bata talaga siya tingnan. Ako noon, parang ano ba, kanang, nung una, hindi ko pa talaga naisip kasi nga, kanang focus ako sa work. Tapos, struggle pa, no? Kasi yung basta nga struggle ako sa work ng mga panahon na yun. Tapos miss ko pa yung mama ko noon. Then kawala lang ng papa ko, kaya talagang mabigat sa pakiramdam bitaw. Hindi ko pa naisip yung mga ganun. Sumasali pa ako ng choir doon sa Tigbaw, mga kalangga. Tapos pag uwi ko galing sa simbahan, nakita ko siya. Kita ko talaga siya. Anong lalaking to? Palagi ko siya nakikita ba? Mga kalangga, siguro na ako, nasanay na siguro ako noon na parang lagi ko siyang nakikita na. Ayun, parang naisip ko ba kanang kaibiganin ko, kasi na-amaze nga ako kasi nga nung nag-aral pa ako mga kalangga, gusto ko talagang magpulis. Kasi sinasabi ng papa ko, pag tinatanong ako anong gusto mong kurso, pulis, gusto ko ng pulis kasi grow up talagang pinapanood namin Philip Salvador sa Betamax, yung mga mga Betamax mga kalangga, yung hindi pa uso yung DVD tsaka yung mga DVD ngayon, mga ngayon YouTube. So yun pa, DVD pa yun, pero wala pang masyadong TV yung mga tao ng mga panahon na yun. Kaya grow up, nanonood talaga kami ng Betamax, tag 5 pesos yung pulta mga kalangga. Kaya nung lumaki, tinanong ko ng papa ko kung ano yung gusto kong anong gustong kurso. Yun nga, police, gusto ko police. Kaya na-amaze ako kay Insik kasi may baril siya. May baril siya, tapos parang parang laruan yung baril ba, mas malaki pa yung baril sa kanya. Kasi nga maliit nga siyang lalaki. Tapos parang tingin ko sa kanya, hindi talaga bagay sa kanya ang baril kasi sa bait ng kanyang aura. Kasi alam mo naman yung baril, nakaka-harm yung baril. Tapos nakakamatay yung baril. Tapos siya, mabait ba? Hindi talaga bagay sa kanya yung may dalang baril. Kain mo na. Lalong gumagawa pa kung doon. Tapos mga kalangga, yung pinagjujutihan niya, tapos yung pinagtrabahuan ko, talagang at bang kayo ba? Magkaharap ba? Hindi magkatabi. Magkaharap ba? Nakita ko talaga siya lagi nagro-ronda. Tapos andun siya sa ibabaw ng kanyang guardhouse. Kasi mataas yun, elevated yung guardhouse nila. Nakatayo siya doon, nakahawak sa kanyang baril. Kaya yun, gumarabag ka ng, anak ko ba ka ng, basta para bang nakot yung attention ko ba sa kanya. Kaya yun, talaga ako sa kanya mga kalangga, nanagad ba, una ako namansin sa kanya. Nagtanong kasi nga desidido rin ako na magpaturo sa kanya ng baril, or kahit gusto ko lang po yung mahawakan yung baril niya, kasi hindi pa kasi ako nakahawak ng baril ever since. Kaya pinangarap ko kasing magpulis nga o magkaroon ng baril. Kaya yun nga, na-amaze ako ba kung ano yung mabigat ba o yung forma ng baril. Kaya yun, in-approach ko siya. So doon na pala magsisimula ang lahat mga kalangga. In-approach ko siya. Siya pala nun, nakikita-kita na niya ako. Siguro nga, siguro. Kasi torpe si Insik. Wala pang girlfriend talaga nun, talagang virgin. So hindi pa talaga mga kalangga, wala pa siyang experience nun. Ako naman, nagkaroon naman ng mga nobyo, mga ganon. Kaya yun mga kalangga, wala pa talaga si Insik nun, wala pang alam sa mundo. Pero gusto sana talaga niya akong lapitan or i-approach nga nung una, pero nahiya daw siya kasi nga wala pa siya experience sa mga ganon. Mayayain siya, in short, torpe. Hindi siya marunong mag-approach ng babae kasi marami namang nagpaparamdam sa kanya dito sa Katmon mga kalangga, kahit doon nag-aral pa siya, pero hindi talaga, wala talaga siyang hindi siya desidido. Kaya yun mga kalangga, ako na yung nakikita ko, nagpapansin na ako
Kasi gusto ko nga, tinatanong ko siya, "Uy, guard ka ng ano bang, anong way kung paano maging security guard?" Ayun. Nag-ano na ko sa kanya, basta nag-approach ako, naghanap ako ng way para magkausap talaga kami. Pero siya, para bang, limited lang yung niya. Pero, pakiramdam ko, meron talagang spark ba? Kasi, hinahanap-hanap ko na siya ba? Kahit maglalaba ako, parang hinahanap-hanap ko siya sa guardhouse. Wala siya sa guardhouse niya. Maganon-ganon ako. Kaya yung trabaho ko yung magiging madali. Ayun, malangan ko mga kalangga. Kasi hinahanap ko nga siya sa guardhouse. Tapos marami kasi sila. Doon. Marami silang guard. Hinahanap ko siya. Minsan wala siya. Kaya pala, andun siya, nag-robing siya doon sa kabila. Kaya yun, hindi ko siya makikita minsan. Kaya yung ginawa ko mga kalangga, para talagang mapalapit ako sa kanya, magtatapon ako ng basura kahit hindi pa puno. Kasi sabi ng amo ko, magtapon lang ka ng basura ha kapag puno na yung sako. Yung ginagawa ko mga kalangga, magtatapon talaga ako ng basura kahit hindi pa puno. Kahit yung sako, ang liit pa ng konti pa lang yung laman, tinatapon ko na kasi pag nagtapon kasi kami ng basura mga kalangga, makakadaan kasi kami doon sa kanilang guardhouse. Ayun, magtapon ako ng basura, sabi ng nanay kasi yung tawag ko sa amo ko, na na babae, yung matanda, na mama nila. Yung kanang, saan ka pupunta? Magtapon ako ng basura, nay. Kunti pa lang naman yan. Magtapon na ako para hindi tayo madamihan ba? Pero nasisensa siguro ng amo ko ba na, parang iba na to, mga ganun na. Nabihan niya ako na, Day, huwag kang magpaloko dyan sa mga guards sa kabila ha. Baka manguyab sa'yo yan. Ganun ba? Iya, nasisense na siguro ako ni nanay ba. Duka si insik sa kwento. Kaya yung mga kalangga, nganap talaga ako ng paraan para mapansin yung mga kalangga. Sus, one time, nagbike siya. Nagkasugat kami. Sus, parang umaawit yung puso ko mga kalangga na kanang pinansin niya ako ba? So siguro tinutulak siya ng kanyang anghel or humingi siya ng number sa akin. Grabe talaga. Number pa kasi yun mga kalangga. Wala pa yung Facebook. Siguro meron ng Facebook nun pero hindi pa masyado talagang famous. Tapos yung cellphone ko pa nun 3310 na hindi 33 1100 ba yun? Na walang number 2. Walang keypad number 2. Keypad lang. Walang keypad na number 2 ba? Yung pindutan ba? Ginano ko pa yun ng gungi para talagang matouch ko yung number 2. So yun nga makalangga. Sus, grabe yung puso ko. Tumatalon-talon ba? Hingi siya ng number. Binigyan ko naman siya ng number. Sus, hintay talaga ako naghintay ng buong gabi. Buong gabi talaga ako naghintay. Hindi man siya nag-text. Tapos sabi ko, ba't di siya nag-text? Sus, nagpapapansin na naman ako doon. Kaya, agi-agi na naman ako doon. Para talagang malaman ko, ba't di siya nag-text? Yun pa na mga kalangga. Buti na lang talaga, nag-agi-agi ako doon. Kulang pala ng isang number. Sus, talaga naman. Binigay ko sa kanya yung buo. Tinulangan pa ng isa. Kaya pala, sus, isang gabi ako walang tulog. Kaya naghihintay ako ng chat ba? Na text. So yun, yung pag-chat ng mga kalangga, yung mga chat pa, palikuliko pa talaga, mga ano lang, tanong-tanong lang, kumusta na, sus, ako na talaga yung gumawa ng moves, mga kalangga. Bahala na, sabihin niya na, babaeng to, ako na talaga yung, sabihin ko sa kanya, ako na talaga yung gumawa ng moves, para ako na yung, nanguya ba, kuan ka ng, usaho na lang, ako na talaga yung nanguyab, kasi, para paliko-liko lang ating mga usapan ba, ubos yung load natin, tapos wala madaw-daw. Kaya ako na lang yung naghanap ng move. Kaya yun, nagkauyab kami mga kalangga. Nagkauyab kami nun. Sus, bahala na talaga si Batman. Sus, mga kalangga, alam nyo naman pag love life, sinusubukan ka talaga. Kaya yun, nalipat siya ng ibang, alam nyo lang sa security guard, hindi natin malalaman kung ililipat tayo, wala tayong magagawa kung ililipat tayo ng post. Kaya nilipat siya ng post. Malayo na kami sa isa't isa mga kalangga. Talagang ako nun ba? So yun nga mga kalangga, nalipat siya ng pwesto. Ngayon, minsan na po talaga magkita kapag day off ko. Doon lang kami nagkita, tapos minsan lang ako pinapa-day off ng amo ko. Tapos siya, pag day off niya, wala siyang tulog kasi straight siya nung nakaraang gabi, tapos day off siya kaya napaka-risky. Kaya isip ko ba,
bullshit naman tong buhay na to. Kasi gusto ko na talaga na magkasama na kami. So, umabot po kami noon ng tagal-tagal din, no? Nung nagkauyab kami, kasi nakauwi pa ako sa amin. Tapos nakabalik pa ako ng trabaho. Kaya yun, sinabi ko sa kanya, ano bang plano mo sa buhay natin? Ganito na lang. Sabi niya, nakita ko pa yung sick ng mga kalangga, hindi pa talaga siya ready. Yeah. Kaya ako gusto ko na. Kasi parang bitin kasi mga kalangga kapag nagkita kami. Mga ilang hours lang. Parang wala ba? Tapos maghiwalay na naman kami. Tapos ang layo pa niya. Kaya natatakot din ako na baka hanap siya ng iba. Hala. Kaya yun mga kalangga, sinabi ko na sa kanya, uuwi ako sa amin. Sa Bohol. Pero hindi na ako babalik dito. Pero pag sinabi mo na kanang patirahin mo ko sa inyo, patirahin mo ko sa inyo, hindi ako uwi, samahan kita. Pero pag sinabi mo naman na hindi pa kahanda, or pag sinabi mo na ayaw mo, uwi ako sa amin, pero hindi na tayo magkikita habang buhay. Hindi na ako babalik dito sa Cebu. Or kung magtrabaho man ako sa Manila, lang ako diretso, din ako dito sa Cebu. Para hindi na tayo magkita. Natakot pa ng gwapo. Natakot po siya na hindi na ako babalik. Kaya yun, nagpikit mata siya mga kalangga. Dinala niya ako sa tinitirahan niya. Kaya yun, magkasama na kami. Tapos talagang napakalaki ng utang na loob ko nito kay Insik mga kalangga. Kasi hindi dahil sa kanya, hindi ako nakapasok sa security field. So ayan, nakapasok ako ng security guard mga kalangga, no? Yung talagang pangarap ko na makahawak ng baril, na habang nagjo-duty ay naka-makeup, or talagang kinatatakutan ka, or ka nang nirerespeto ka ng tao. Kasi nung pa kasi ako mga kalangga, nagkasambahay pa ako. Hindi to hindi to bakak, hindi to tumo-tumo. Nung nagtatrabaho pa kasi ako bilang kasambahay mga kalangga, para natanong ko sa sarili ko, ganito lang ba ako habang buhay? Kasi lalo na kapag nagmamap ako ng floor, or gamit ko yun, naglagay ako ng floor wax. Dadaanan ka ng mga amo mo, tapos babalik ka na naman sa pag-floor wax sa una, kasi nga na kanang marumi na naman, ang hirap kaya, tapos iiyak na naman yung bata na inaanuhan mo, parang hindi ko alam kung saan ako pupunta ba. Kaya nung nakatapos-tapos ako magbayad ng utang namin dun sa Bohol, sa pagkamatay ng papa ko mga kalangga, kaya naisipan ko na gusto ko nang makasama si Insik. Kaya yun, kung hindi pa siya handa nun, sabihin niyan hindi siya handa, willing naman akong umuwi, no? Willing naman akong hayaan siya. Tapos, yun na. Pero, hindi na ako babalik sa Cebu. Hindi na ako, siguro, kung hindi siguro ako nun, yung asawa ni Insik ngayon, sexy. Siguro nakapag-asawa siguro siya ng sexy, yung magandang sumayaw, yung magandang katawan, maganda. So yan mga kalangga, yun yung love story ko. Nakakahiya man po sabihin, pero ako talaga yung gumawa ng paraan, or kanang sa tinuod nga pagka-istorya, ako yung nanguyab mga kalangga. Kasi baka sa una lang maunahan tayo ng iba. Kasi kapag si Insik yung hinihintay ko mga kalangga, parang abtara lamig siyam-siyam, wagi mahitabo. So kain tayo. Kaya yun, Yan po, Mariel. yun yung kwento ng buhay namin mga kalangga. Tapos nung nagkasama na kami, nung una mga kalangga, talagang ayaw ng mga magulang pa sana ni Insik. Hindi naman ayaw nila sa akin. Ayaw pa sana na mag-asawa si Insik kasi nga bata pa. Tapos, hindi nga sila makapaniwala na nakaasawa, kaya hindi ka marunong manguyab. Kuhan kayo, ito na sige na. Turpi kayo tanan. Mangurog basta na babay. Kaya nung mga unang-unang date namin mga kalangga, talaga naman nakakatawa talaga yung mga unang date namin. Kasi huwag mong sabihin, mahirap. hindi namin alam mga kalangga kung ano yung gagawin. Kasi nga, hindi niya alam, hindi ko din alam, hindi ko alam yung lugar. Tapos, siya hindi din pala niya alam. Kaya, nagtawanan na lang kami, muntik pa kaming masigasaan. Kaya yun, sa susunod mga kalangga, yun yung ikwento ko sa inyo. Pero sa ngayon,
Yan lang muna. So, the rest is history. Si Insik yung nagpa-training sa akin sa security field. Tapos, siya din yung nagpapasok sa akin sa agency nila. Then, ayun na. Hanggang ngayon, nung una, galit pa sila mama. Tsaka, si mama, galit si mama, si papa. Wala namang problema dun kay papa. Pero si mama talaga nagalit si mama kasi nga bata pa si Insik. Tapos, bago-bago pa lang nakatrabaho sa syudad ba. Tapos ayun, nag-asawa na agad, no. Kaya nung nakita kami talaga ni mama, nagpakitang gilas talaga ako mga kalangga. Uy, talagang smile todo kahit sumasakit na yung pang ako. Smile talaga para sabihin na, uy, smiling. Wala tong ako umagad. So ayun nga mga kalangga. No, thankful din ako kasi napunta ako sa pamilya ni Insik. Kasi kung hindi, dahil sa pamilya ni Insik, mga kalangga, ewan ko na lang. Napakaswerte ko sa mga ugangan ako. Ugangan, mga manugang ko, mga manugang. Hindi. As mga in-laws ko mga kalangga, napakaswerte ko sa mga in-laws ko, lalo na sa papa at mama. So, sayang nga lang no, nawala si mama ng maaga. Pero at least, nakabanding kami ng maraming beses at mataas-taas na panahon mga kalangga. So, yun. Ayan po yung love story namin in 6. Sana po nag-enjoy kayo. And sana po mga kalangga, hindi kayo na-bored sa aming kwentuhan kasi talagang pinaghandaan ko to at nag-make up pa talaga ako mga kalangga para sa inyo. Kaya ayan, thank you so much sa panunood and mga untaoy og pipino mga kalangga. Ikaw Insik. Pipino. Maganda ang pipino mga kalangga sa aslog lang. May suka. May suka nga. So nga, thank you ulit. And hanggang sa susunod. Sa mga nagtatanong po kung nasaan si Delusilab po ngayon ay busy. Kasi nga, nag-school na, back to school na siya. Kaya kapag okay na ang lahat, siguro magbabalik vlog siya mga kalangga. Pero hindi natin alam yung plano niya, no? Kaya, yan. Thank you so much. See you in our next video. Bye-bye!